na tayo. Medyo hindi pa ako energized eh. Siya nga pala, hindi pa tayo kumakain. Baka gutom ka na. Bigla na lang bumangon pero hindi naman tumayo. Sa halip nilingon siya. Akala ko ba mag-uusap tayo? Sige na, higa ka na lang. Kapag nawala ko sa mood, hindi na naman kita kakausapin. Biro niya rito. Mabilis itong bumalik sa pagkakahiga at tumagilid paharap sa kanya. Mahal mo ba ako? Agad na tanong nito. Ano sa palagay mo? Tanong din niya rito. Yun nga ang marahil dahilan kung bakit pinatagal lang nasa itaas ang kanilang paghihiwalay. Hindi kasi sila dumaan sa ligawan. Hindi nga niya alam na mahal siya ng asawa niya, though his actions often spoke louder than words. Gusto kong marinig mula sa'yo. Ako kasi mahal kita. Mainit-init pa, galing sa puso ko. Deklara nito na sobrang lapad ng ngiti at nanginginig pang mga mata. Mainit-init pa? Ano yun? Mami o balot? Nakangiwing sabi niya. Pero sa kaibuturan ng kanyang puso, tatanggapin niya kahit gaano ka-corny at ka-OA ang mga salita nito, basta tagmula sa puso nitong mga yon. Sa palagay mo ba, magtitiis ako maghintese ng halos 2 taon kahit na nandyan naman na sana sina Henry kung gugustuhin ko? Pwede ko na siyang pagnasaanuhan ha. Hindi hamak na nauna ko siyang na-meet kaysa kay Colleen, no? Nakita niyang nagbago ekspresyon ng mukha nito. Naging seryoso na magulo na hindi niya maipaliwanag. Si Henry, sabi nito, sabay nag-pause at tila nag-aaral lang magpatuloy. Hindi mo ba siya minahal? Si Henry? Gusto ko siya. Mahal ko siya pero bilang isang kaibigan at para na rin kapatid. Napakabait niya sa akin. Hindi niya pinagdadaan ng katapatan ko kahit nahalata na niyang nagpapanggap lang ako na dakilang at shy. Ang totoo? Namasukan lang ako sa kanya noon dahil nalaman kong abogado kanya. Pero alam mo yun, na magkaharap tayo. Kahit inaasahan ko na yung pagkikita natin, gulat na gulat pa rin ako. You mean, hindi na tinuloy ang gustong sabihin. Nakangisi na itong umisod palapit sa kanya. Okay lang kung mamaya na tayo kumain? Tikom ang bibig na tumango siya. Iba na kasing nararamdaman niya na madikit ang kanilang mga katawan. Kinagabihan nagkita sila ni Colleen at Henry sa pavilion para mag-late dinner. Almost 12 na yun dahil nakatulog din sa pagod ng mag-asawa. Saka lang nila na-meet ang may-ari ng resort na si Lauren Goff. Kadarating lang nito at pinakilala agad ito ni Star sa kanila. Miss Lauren, sila yung mga bisita natin na sinabi ko kanina na nagpapalipat ng cottage. Mag-aasawa sila. Anang bakla na lumapit sa kanila kasunod ng amo nito. Sila ang nakakaalam ng background ng Eunice. Kamusta kayo? Okay lang ba kayo sa quarters? Kung gusto niyong bumalik na dun sa cottage niyo, pwedeng-pwede na. Wala na si Eunice na yon. Diyos ko naman, pati ako hindi pinilampas. Ayon, dinalhan ko nga ng polis galing ng bayan. Sila nang bahala sa babaeng yun. Nahulihan ang shabu at mga paraphernalia sa cottage niya. Ang dami na palang biktima ng mga makalkal ni na hepe, yung bomb rap ng bruha. Manyaki sa tomboy. Susme. Maraming salamat po kung ganun. Nakahinga ng maluwag na sabi ni Eunice. Nako, huwag mo na akong pupuin. Basta mga bisita rito ha, lalo't magkakaedad lang tayo. Tumaas ang isang kilay nito nang tumikim si Colleen. Hindi pa naman ako matanda ah. Ngumiti na lang sila. Napakaganda nitong resort mo, Miss Lauren. Sabi na lamang niya. Kami ng asawa ko, second time na kami dito. Sinama namin silang dalawa dito ngayon dahil hindi pa sila nakakapag-honeymoon mula na makasal 2 years ago. Pagbibida ni Colleen, sabay turo sa kanilang dalawa ni William. Nakapunta na kayong dalawa rito? Hindi ko matandaan na. Malamang masyado akong busy ng mga panahong yon. Pero kayong dalawa? Binalingan ni Lawrence na Carla at William. First time nyo rito at dito kayo magka-honeymoon? Nakapag-honeymoon na kamo, Miss Lauren. Natatawang saad ni William. Sabay na napahiyaw si Colleen at Henry. This calls for a celebration. Sabay na sabi ng mga ito. Correct, Star. Kumuha ka ng champagne sa opisina ko. Utos ni Lawrence assistant. Magse-celebrate tayo. Congratulations to you both. Base sa naikwento ni Star, kailangan nga i-celebrate ang love story ninyo. Kakaiba at ang tibay ha. Thank you, Miss Lauren, for making this day special for us. Sabi ni William, sabay baling sa kanya. Happy? Very. Wala siyang pakialam kung may mga nakatingin. She gave William a smack on the lips. Ay, PDA, hindi ko gusto yan. Save your energy for later. Huwag niyo akong ingitin, no? Sabi ni Lauren. Oops, sorry, Miss Lauren. Miss Lauren, ganyan ang drama nila. Words and action, combine ng drama. Saban ni Star na nakabalik na't may bitbit na isang bote ng champagne. Binalingan itong lalaki nasa counter ng mga pagkain. Koro yung pantanggal nga ng cork dyan. Uy, Star,
Total, sanay ka namang late tutulog. Mag-online ka sa opisina mamaya. Mag-post ka sa site natin ng instant party para bukas ng gabi. Wow! Talaga, ma'am? Bonggam-bongga. Walang pagsidlan ang tawang naramdaman ni Carla. Isa sa pinakamasayang moments na naman sa buhay niya yon. Tamang-tamang nakalapit na si Koroy. Ito na ang nag-pop ng cork ng boteng hawak ni Star. Sumirit ang laman niyo at nabasa silang anim. Maaga pa rin nagising si Carla kahit mag-uumaga na yata sila na makabalik sa quarters. Pagkatapos mag-champagne at magtsikahan, wala na si William sa tabi niya nang bumangon siya na makaramdam ng pangangalay ng katawan. Bumalik siya ng higa at muling tinansya ang pagbangon. May naipit lang sigurong ugat sa kanyang katawan. Kung sang bahagi. Magsusuklay na siya nang mapansin niyang may punpon ng mga bulaklak sa tukador. Dinampot niya iyon at saka inamoy. Iba't ibang kulay ng rosas na hinaluan ng puting baby's breath. Pagkatapos amoyin, binasa niyang malit na card doon. Day, I dearest Mive, just wanna thank you for waiting for 2 years and for not letting me wait another 2 minutes last night. Lots of love, William, your husband. Mamasama-sa ang kanyang mga mata pagkatapos mabasa ang sulat sa malit na card. May day 1 pang nalalaman ng asawa niya. Hanggang kailan ito gagawin yon? Bit-bit niya ang punpon ng mga bulaklak nang namawa siya ng quarters pagkatapos maligo at magayos ng sarili. Fuchsia na sleeveless blouse ang siluot niya at maiksing shorts. Hinayaan na lang niyang nakalugay ang kulot na buhok na gutom sa rebound. Nagpahid pa siya ng sunblock lotion. It's gonna be another sweet day, sabi niya sa sarili. Naglakad-lakad si William sa dalampasigan. Sacramento pa lang gustong-gusto rin niyang gawin yun na magsama na sila ni Carla. And speaking of the sweet devil, nakita niyang papalapit na ito sa kinaroroonan niya. He could not help but look at her as she walked, carrying the bouquet of flowers he left at their quarters a while ago. Nauna lang yata siya ng kaunti sa pagising dito. Nililipad ng hangin na nakalugay na kulot na buhok nito. Kahit hindi pang pageant ang height, gandang-ganda siya sa asawa. Animoy nanalo ito ng sash sa summer wear sa pageant. Sa puso niya itong nag-iisang palanal at walang ng iba pa. Malaki ang dapat ay magpasalamat sa mga magulang niya sa pagpili kay Carla para sa kanya. At sa mga magulang din ito na naglawal sa kanyang pinakamamahal sa mundo. Natulala ka na dyan. Pukaw nito sa kanya habang papalapit. Nakakita ka ba ng diwata dito sa isla? Baka nga diwata ang totoong katauhan ng asawa ko. Sinulubong niya ito kahit halos 2 metro na lang ang pagitan nila. Oh, talaga? Bolero ka rin pala ha? Sabi nitong tumigil sa paglalakad. Hindi ko na kailangan mambola dahil kahit anong gawin ng diwata dyan, wala na siyang kawala. Asawa ko na siya. Nakatali na siya sa puso at isipan ko at nakatahi sa bukong pagkatao. Kahit lumayo man siya ng kasing tagal ng pagkawalay ko sa kanya, nasisiguro ko mahihila ko pa rin siya pabalik. Yun ay kung makakalayo pa siya. Drama mo? Salamat dito sa flowers ha. Mas feel ko talaga ang pagkadiwata ko. Ibinuka niya ang kanyang mga bisig ng mga 6 na hakbang na lamang ang layo nila sa isa't isa. Carla, look! 2 big steps and threw herself at him. Bale, wala ang halos 2 taong pagkakawalay ko sa'yo. Sa naramdaman ko, mula pa kagabi. Hanggang ngayon, pahayag pa niya. Parang wala lang nagdaang 2 years. Anitong nakayakap siya na mahigpit kahit napapiyata ang mga bulaklak sa pagitan nila. Tex, lalapag ko lang itong mga bulaklak sa hindi maabot ng dagat. Pinakawala niya ito pero hinawakan niya. Ako na maglalagay. So sweet na, gentleman pa ang asawa ko. Sabay abot ito ng mga hawak na bulaklak sa kanya. Para sa mahal ko. Mahal ang tawag mo sa akin? Samantalang sweet naman ako. Sabi niya sabay talikot muna. Tinakbo niya ang isang cottage na madilim para di tuluyang malanta ang mga bulaklak. Pilit niyang pinaharap sa paginagawa ng bahagi ng dalampasigan. Wala na si Carla roon. Tumatakbo na ito palayo sa pinag-iwanan niya. Habulin mo ko! Malakas ang sigaw ni Carla sa dulo ng dalampasigan. Walang kataw-tao roon kundi sila lamang ni William. Medyo malayo ng tinakbo niya ng lumingon. Kala pa naman niya sa dalampasigan lang to iiwan ng mga bulaklak, pero talagang nilagay pa nito sa malilim na bahagi ng mga yon. Sige lang, takbo ka lang. Kapag naabutan kita, pagbabayaran mong pagod ko. Sagot ito sa kanya at nagsimula na ang tumakbo. Nakasuot ng puting short at sando sa loob na pinatungan ng polo flesh ng kulay. Nilipad yun ng hangin. Sino mag-aakalang si Attorney William Adam Villaferte tumatakbo? Para lang itong surfer sa beach na tumatakbo. Sige, habol ka lang. Turney? Tudso niya rito. Turney pala ha. Kapag inabot kita habang buhay na pagkakabilang parusa mo, babala nito.
Malapit na siyang maabutan nito. Hinihingal na siya at unti-unti na siyang bumabagal kaya umayos na siya ng takbo. Hindi na niya ito tiningnan. Ilang sandali pa'y naramdaman niya ang pagdakma nito sa kanya. Huli ka! Bulalas nito, sabay niya po sa likod niya. Ano ba? Nakikiliti ako. Tilini niya. Masyado kasing mahigpit ang pagkakayapos ito sa kanya. Naramdaman na lang niyang umangat siya mula sa buhanginan at unti-unting umikot. Ibabahan mo ko. Nahihilo ko, William. Ano ba? William lang? Akala ko ba mahal ang tawag mo sa akin? Hindi pa rin ito tinigil ang pag-iikot sa kanya. Oo na, mahal na, sabi niya. Lumingali nga siya habang iniikot pa rin ito. Nang walang makitang tao ay malakas na sumigaw siya. Oo na, mahal kita, Attorney William Adam Villaferte. I love you too, sweet Carla. Gagad ito sa sigaw niya. Masaya sila nagharutan naghalakakan sa dalampasigan habang unti-unti nang tumataas ang araw. Early that night, nag-enjoy silang dalawa kasama na sina Henry at Corinne. Kinalaunan sa table na rin sila nakajoin sila Lauren at Star. Mabilis na lumipas ang isang linggo at pauwi na sila sa Maynila. Sobrang close na nilang apat kina Lauren at Star. Nalungkot pa mang ito pagkasakay sa kanila na sila sa maliit na seaplane na sumundo. Huwag mong kalilimutan kunin ang ninang sa baby mo ha, Colleen? Bili ni Lauren, nang pasakay na sila. May dala silang mga box ng pasalubong na galing dito. Hindi pa rin nakakayat over na siyang nararamdaman niya si Carla. Parang fresh pa rin sa isip niya ang mga special moment nila ni William, lalo ng first night nila and the succeeding night sa isla. Hindi siya magtataka kung sa paglipat ng buwan, matuklasan niyang buntis na siya. Sa magiging baby ko, hindi ka magnininang, Miss Lauren? Biro niya kay Lauren. Carla, magbuntis ka muna, saka ko sasabihin. O baka itong si Star ang gusto mong kunin. Anito sabay akbay kay Star. Sure, Carla, para naman makapunta rin ako sa inyo. Excited na sambit ng baklita. Tatawagan ko talaga kayo kapag nabuntis ako at dapat maging ninang ka rin dahil made in the island of joy magiging anak ko. Tama ng tsikahan, naiinip ng piloto natin, sabi ni William sa kanya. Huwag kang titingin sa kanya, magiging asin ka. Hinawakan pa siya nito sa ulo para hindi niya makita ang piloto. Pero syempre, lalo pa niyang tinignan iyon and lo and behold, guwapo ito. Grabe, artista ba yan? Sabi niya sa asawa. Pumalatak ito. Kaya nga sabi ko, huwag mong titingnan, diba? Sabi nito kay Faye Houston. Kung hindi lang siya in love sa asawa, panggigigilan niyang hunky pilot nila. May asawa na siya, sabi ni Colleen sa kanya. Sabi ko nga, nakabungis-ngis na tago na lamang niya. Alas 9 pa lang nasa Maynila na sila. Magkakasabay pa rin silang apat na sumakay sa kotse at nagpatid sa bahay ni Enrico sa nararoon ng kotse ni William. Mula roon bumiyahe na sila patungo sa Sacramento. Past lunch na makarating na sila sa kanilang barangay. Hindi muna sila dumiretso sa bahay nila. Sa halip, inihatid pa rin ang mga pasalubong sa mga bahay ng magulang niya at mga magulang nito. Nagkaroon siya ng pagkakataong isiwalat sa mga pamilya nila na alam na niya ang lahat at maayos na sila ni William. Patawarin mo kami kung nagsinungaling kami sa ng tatay mo, anak. Ayaw naming masaktan ka. Lalo pa nga't pumayag kami sa kasunduan ni paring Larry na pakakasalan mo anak nila kapalit ng pagtulong nila sa atin. Sabi ng nanay niya. May utang kasi kami sa kanila. Na isang lasa kanila yung loteng tinitirikan ninyo ngayon ni William nung madengge si Dan at ma-high blood ang tatay mo. Hindi na namin kayang tubusin yun. Na makipag-usap kami sa biyanan mo, sinabi nilang burado ng utang na yon basta tulungan lang namin ang anak nila sa paninigaw sa'yo. Malay ko ba naman na hindi ka naman pala kilala ni William noon. Ikaw ang napisa ng mga magulang niya para sa kanya at hindi sila nagkamali. Ngumiti ito pagkatapos sa mahabang pagsasalaysay. Kaya pala, Nay, pero pinapatawad ko na kayo. May purpose na sa itaas na nangyayari. Alam ko na rin kung bakit pinahirapan niya ako. Pero nagmamahalan nga kay ni William at talagang pinagtagpo kayong muli. Ngayon, pareho na kami ni Mari at pare na panatag ang kalooban at masaya, sabi ng tatay niya. Wala kaming ibang hinangad kundi ang kaligayahan niya ni William. Saka ngayon, hindi na natin kailangan magtago pa sa sekreto. Maayos ng lahat. Nasaan nga pala si William? Bakit mag-isa ka lang? Talong ng kanyang ina. May pinag-usapan lang sila ng mama at papa niya sa bahay nila tungkol daw sa planong bakasyon sa Island of Joy. Aba, masaya yan, sabi nito. Kaya lang baka mapagod ako eh. Huwag kayo mag-alala, Nay. Hindi pa naman sigurado kung kailan eh. Pag-iisipan natin yan para hindi kayo mahirapan kung sakali. May narinig silang busina ng sasakyan sa labas. Nandiyan na yata ang asawa mo. Teka, papapasukin ko muna. Huwag na ho, Tay. Pagod yan sa biyahe eh. Pinilit lang na magmaneho.
Tumayo na siya pagkasabi niyon. Inihatid na lang siya ng mga magulang niya sa labas ng bahay. Sa tapat niyo nakaparada ang sasakyan ng asawa niya. Kaiibis lamang nito. Nagmano rin sa mga magulang niya. Hala, umuwi na kayo at alam naming pagod kayo. Sabi ng tatay niya, sabay ngisi kay William. Makakabuo na ba? Sana nga tay, todo naman ang ginawa namin ng asawa ko eh. Nakangising sagot nito. Ano ba kayong dalawa? Nandito lang kami sa tabi-tabi. Huwag naman kayong sobrang bulgar. Saway ng nanay niya sa dalawa. Sige na, umuwi na kayo at tamang-tama ng oras na to para mag-siesta. Tinignan ni William ang suot nitong relo. Siya nga, sweet. Tara na. Inakbayan sa lito at pinasakay pa sa passenger seat bago pumesa na sa harap ng manibela. Pagdating sa bahay nila, dumiretso sila sa pagpasok. Nagkatinginan pa sila. My room or yours? Tanong ni William. Napatitig lang siya rito. She could not help but stare at her husband. Ngayong maayos ng lahat at wala nang gusot sa pagitan nila, ng kanilang pamilya at sa mismong asawa. Lalo niya itong minamahal at mas mamahalin pa. Ano? Hindi ka na nakaimik dyan. Halika nga muna at maupo tayo na mapag-usapan natin ang bago nating arrangement. Hinawakan ito ang kanyang kamay at inakay siya papunta sa may sofa. Pabagsak na umupo ito sabay hila sa kanya. Naglanding siya sa kandungan nito. Ano bang pag-uusapan natin? Talong niya na kahit asiwa sa posisyon nila, ay gusto rin naman iyon. Niyakap siya nito habang nagsasalita. Lagyan kaya natin ang second floor tong bahay para kapag dito lang tayo sa ibabae, ang sikip. Malaki lang yung master's bedroom pero parang mas gusto ko may second floor at doon tayo. Tapos palagyan natin ang balkonahe na nakaharap sa dagat. Malaki yung master's bedroom pero parang gusto ko may second floor tas doon tayo. Tas palagyan ng balkonahe nakaharap sa dagat. Titig na titig siya dito habang nagsasalita to. Yun ba ang gusto mo? Hinawakan niya ito sa baba. Siyempre, ikaw ang gagastos niyan at purita kalaw ako. Tumingin to sa kanya. Oo naman. Ano ka ba naman? Accounting graduate ka, di ba? So magaling ka sa math. Anong kinalaman ng pagiging accounting graduate ko sa pagpapagawa natin ng bahay? Nagtatakan tanong niya. Siyempre, ikaw magiging budget officer. Lahat ng assets ko isusurrender ko sa'yo. Deklara nito. Kahit buong buhay ko, ikaw lang bahala. Basta ako magtatrabaho tutusto sa mga gastusin ng ating pamilya at sa pagpapaaral sa ating mga anak. Naks, talagang gusto mo akong iburo dito sa bahay, no? Naging katulong na nga lang ako sa halip na magamit ang pinag-aralan ko ng dahil sa'yo eh. Inirapan niya ito. Pero ang totoo, wala naman siyang planong sawayin ng nais ito. Siguro later on mag-iisip lang siya ng pwede niyang pagkakitaan habang nasa bahay lang siya at nag-aalaga ng mga anak nila. Ikaw na lang ang boss ko dito sa bahay, 'di ba? Sagot nito. Pero kung talagang mapilit ka, baka gusto mo maging sekretary ko. Wala nga lang sweldo. Ngumisi ito. Ano ka? May bayad kapag ganun. Bigla siyang na-excite. She could read between the lines. Parang masarap ang maging sekretary mo, mahal. Ikinawit niya ang dalawang kamay sa batok nito. Nagpalitan sila ng makahulugang tingin. As always, their nearness to each other brought an intense heat to their bodies. Walang salitang namutawi sa kanilang mga labi. Ang mga katawan na nilang nag-uusap. And right there, they did it. Sa dalampasigan ginanap ang okasyon. Naganda ang mag-anak ng salo-salo para sa buong pamilya. May mga naliligo sa dagat. Naghahabalat sa dalampasigan at ang iba ay kumakain lang. Maingay ang mga bata sa paligid. Eksakto 1 linggo mula nang umuwi si na Carla at William galing ng Island of Joy. Sinurpresa naman ni Carla ang kanyang asawa. Mapula ang kalangitan dahil malapit ang namumug ang araw. Pinili nilang oras na yun para hindi masakit sa balat ang init kung sakali. Pwede rin silang mag-night swimming kung tutuusin. Kasama sa party mag-asawang Henry at Colleen. Carla, napakaganda naman itong naisip mong anniversary party. Hay, parang kailan lang nangikasal kayo. Tapos ngayon eksakto 2 taon na kayo mag-asawa ni William? Ani Aling Saisa habang palapit sa kanya. Siya nga rin po nakaisip itong idea na to, Aling Saisa. Kaninang pagkatapos ng tanghalian ko lang nalaman ang plano niyang to. Mukhang mahal na mahal ka niya, Carla. Para na rin siyang si Henry Colleen ko. Hay, hindi ko tuloy ang maiwasang malalang na mayapa akong esposo. Mag-enjoy na lang kayo sa party, Aling Saisa. I'm sure kung nasa man ang mister ninyo, masaya rin siya makita na masaya kayo ni Colleen. Siyang tunay, Carla. O siya, papunta dito ang asawa mo at maiwan ko na muna kayo. Nagkasalubong pa ito at si William. Saglit na nag-usap ang dalawa. Nakakatawa siya, Aling Saisa. Napaka-imo kung magsalita. Sabi ni William na tuluyan ang lumapit sa kanya. Busy ka ba rito? Mukhang masayang kuntanyo ni Aling Saisa. Hindi naman.
Alam lang ba naman ang ginagawa ko rito kung di ang magbantay ng pagkain? Anto mo nga at manood sa kanila. Napaingos siya. Hindi ko pala nasabi sa'yo ng cake na dala ko. Minsan nagpunta ako sa bahay na mag-isa noon. Dahil tulog mantika ka at naka-10 katok na ako, hindi ka pa sumasagot. Galing kay Aling Saisa yon. Siya ang sumama sa akin sa pamimili noon. Kaya pala ang dami mong pinamili. Bilib na sana ako kaso nalaman ko pa. Ngumuso siya kunwari dito. Ano ba yung uso na yan? Halikan ko yan eh. Tudyo nito sa kanya. Pinaikot niya ang kanyang mga mata. Pero sa isang iglap nakalik nga agad to sa kanya. Ang bilis ah. Dami mo pa kasing satsat eh. Kiss lang naman ang gusto mo. Halika, tumayo ka na dyan. Ayoko nga. Nag-iinarting tanggi niya at saka naghintay sa sunod na gagawin nito. Nakangisi ito tilang may pinaplanong kung ano. Walang sabi-sabi, binuhat siya nito at tinakbo sa dalampasigan. Mariligo na kami ng sweet ko. Sigaw nito habang pumupunta papunta sa malalim na bahagi ng dagat. Ano ba? Nakakagulat ka naman. Iba mo ako. Malakas na sabi niya sabay tili ng tuluyan na siyang kinabagsak nito sa tubig. Napalubog siya ng todo dahil malalim ang kinaroroonan nila. Na makaahon siya agad sa nakita sa harap niya si William. Hapo sila pareho pero hindi nila alintana iyon. Masyadong malakas ang persa sa pagitan nila na halos hindi na mapaghiwalay ng kahit anong pagkakayakapan nila. Masiningal pa sila pagkatapos sa isa pang makapugto hiningang halik. Matuling lumipas ang panahon. Nagkaroon sila ng anak na babae at lalaki. Nagkaroon na rin ng second floor ang kanilang bahay. Lahat ng plano nila unti-unting natutupad. Naging successful ang kanyang asawa bilang lawyer. Nagkaroon din sila ng sariling law firm. Mas gusto nilang mag-asawa na isa lang magtatrabaho bilang may mag-aalaga ng kanilang anak. Lahat ng sahod ni William binibigay sa kanya. Hindi man naging mabuti ang simula ng pagkasama nila bilang mag-asawa, ngayon pinapatunayan naman ng asawang responsable ito sa kanila bilang haligi ng tahanan. Naglalaan din ito ng oras sa kanilang mga anak para mag-bonding. Pinatunayan nitong kahit 2 taon lang nasayang, pinapakita nitong hindi pa huli ang lahat para ayusin ang kanilang pagkasama. Basta't wag lang agad susuko at mawalan ng pag-asa. At dito na po nagtatampos ang kwentong My Estranged Husband. Sana'y patuloy niyong subaybayan ang susunod pang upload. Maraming salamat!